Magandang umaga, my dear brothers and sisters, and kumusta po kayo? I hope and pray na nasa maayos pa kayong kalagayan while nakikinig po ng ating programa. Ating pong tatalakayin ngayon o pag-aaralan ay makikita natin sa unang hari, 1 Kings chapter 3 verse 1 to 15. Ang kaloob ng pagkilatis or kaloob ng discernment ay tumutulong sa atin na makilala ang tama at mali. Yung background ng story kasi dito, ang unang hari, chapter 3, ay naganap sa simula ng paghahari ni Solomon bilang hari ng Israel. Pagkatapos mamatay ni Haring David, ipinasa sa kanya ang pamumuno ng isang malaki at pinagpalang bansa. Ngunit bagamat siya ay hari, alam ni Solomon na kulang pa siya sa karanasan at karunungan upang mamuno sa bayan ng Diyos. Sa isang gabi, habang siya ay nasa Gabaon, nagpakita ang Panginoon sa kanya sa isang panaginip at nagsabi, "Humingi ka sa akin or humingi ka ng ibig mong ibigay ko sa iyo." Na ating mababasa sa unang hari, chapter 3, verse 5. Isipin natin kung tayo ang nasa sitwasyon ni Solomon. Maari siyang humingi ng maraming kayamanan, kapangyarihan, mahabang buhay, o tagumpay laban sa kanyang mga kaaway. Ngunit sa halip, humiling siya ng isang pusong may pagkaunawa upang makakilala sa mabuti at masama. Na ating mababasa sa unang hari, chapter 3, verse 9. So dito, my dear brothers and sisters, makita natin yung desire ni Solomon is hindi yung nabanggit, no? Kapangyarihan, kayamanan, mahabang buhay, yung mga things na yung makakabuti din, no? Sa bilang tao. Diba? Sino bang hindi gusto ng maging mayaman ka? Sino ba yung hindi gusto na magiging very interesting person tayo, no? Pag tayo pupunta sa isang lugar, parang they take care of us, no? Parang special tayo sa kanila. Yung bang, di ba, yung feeling na bisita ka, inaaruga ka, di ba? Yung feel at home. Sino bang hindi gusto noon? Lahat tayo may gusto ng ganon. No, tagumpay sa ating trabaho, maganda yung ating pag-work, di ba? Ngunit sa halip, iba yung hiniling ni Solomon. Yung sabi niya na mayroon siyang puso na sana na mayroong pagkaunawa upang makilala niya ang mabuti at masama. Parang kung titingin natin, parang hindi siya normal sa hinihingi ng tao. Di po ba? Dahil sa kahilingang ito, natuwa ang Panginoon at pinagkalooban si Solomon ng dakilang karunungan or great wisdom na naging dahilan upang siya ay makilala bilang isa sa pinakamatalinong tao sa kasaysayan. Tama. Napakaganda kasi pag meron tayong ninanais, no? Kung titingnan natin sa panahon natin, no? Pag nagsabi isang leader o isang tao, anong gusto mo sa buhay? Tapos sasabihin lang natin, diba? Gusto ko lang na makapag-mission. Diba? Parang, sana ito yung hiniling mo. Sana pera, sana karangyaan. Bakit hiniling mo magka-mission ka? Na pumunta ka sa mission, diba? Pero doon nag-work ang pagpapala ng Diyos. Imagine natin, no? Small things, yung mga maliit na bagay, great things shall come to pass. No? Kung tatanungin tayo, ano ba yung gusto mo? Gusto ko lang makapunta sa temple every twice a month or every week. Sasabihin ng iba, sana hiningi mo yung yung kapangyarihan kasi pwede mo namang, kung may meron kang pera, makapunta ka naman sa temple. Kung makita natin yung mga bata, the way they answer questions, napaka-butihin, napaka-pure, napaka-busilak. Gusto ko lang ang mga bata o tatanungin mo, anong gusto mo sa buhay? Gusto ko lang na sana magkaroon ng magandang trabaho si mama kasi para hindi na siya, o si tatay, para hindi na siya, parating wala sa bahay. Yung mga, di ba? Napakabusilak ng kanilang mga sagot. No, sa panahon natin, kung makikita natin, my dear brothers and sisters, no? Siguro kung tayong tatanungin, ay gusto ko ng yaman kasi pwede naman ako makapag-serve sa Panginoon. Imagine natin, yung ng experience ko last time. Kahit na ibigay ng Panginoon sa atin yung gusto natin, if
the first thing na hindi natin ito ginawa, kahit ibigay niya pa, walang guarantee na gagawin natin. 'Di ba? Maganda po sa buhay natin, ibinigay na hindi pa nabibigay ng Diyos pero naglilingkod na tayo sa Kanya. 'Di ba? Pero pinapakita natin yung sinseridad ng puso natin, yung desire ng puso natin na kahit hindi mo pa ako mabless, gusto ko andyan ako sa tabi mo during sa panahon na kailangan mo ako at during sa panahon na parang okay na yung lahat. 'Di ba? Parang kailangan natin na maging hero. No, even though na pag nag-hero ka kasi mamamatay ka. Meron bang herong buhay, no? Kaya tinawag silang hero kasi namamatay sila. But we can be heroes, spiritual heroes, no? Maging spiritual na bayani sa panahon natin. Pag tayo'y naging spiritual na bayani, doon natin marirealize yung epekto nito sa buhay natin, mga kapatid. No, pag sinabi nating spiritual hero, na kung saan kaya nating maglingkod sa Diyos even sa mga panahon na talagang kailangan tayo. Hindi yun sa mga panahon kailangan talaga tayo ng simbahan. Sabihin natin, ay, teka muna. Hindi muna ako maglilingkod sa Panginoon kasi hindi pa ako enough eh. Di ba? Marami pa akong sinisettle, marami pa akong bayarin na gustong bayaran. No? Hindi ko mabayaan yung negosyo ko. Hindi ko mabayaan yung sports, no? Mahilig ka sa sports, mga ganun. Parang, and then, during such time na okay ka na, mayaman na, babalik tayo sa simbahan, maglilingkod tayo ng buong buo, sabi ng Panginoon. Mas kailangan kita nung panahon na hindi ka komportable sa buhay. Kasi doon sinusukat yung ating pananampalataya. How can we have faith if nasa atin na yung pangangailangan natin? Di ba? Bakit kailangan pa maglakad ng mga Israelita papuntang Promised Land? Kung pwede naman silang magicin ng Panginoon papunta doon, di po ba? Bakit kailangan ni Nephi at ng kanyang mga kapatid na mag-travel papunta, no, sa ilang hanggang makatawid sila, no, sa dagat? Pwede namang magicin ng Panginoon. Kasi gusto makita ng Panginoon yung ating faith. During those time na hindi komportable yung buhay natin, naglilingkod tayo sa kanila. Yung mga mahirap nating kapatid, naglalakad sila ng ilang mga kilometro, makapagsimba lang. No? Kasi gusto nilang pakita yung pagmamahal at pananampalataya nila sa Diyos. Kasi maraming tao ngayon, maaaring humiling ng maraming pera, magandang buhay, magtagumpay ang kanilang negosyo, promotion sa trabaho, mabuting kalusugan, popularidad. Pero doon natin makikita, mga kapatid, na meron pa balang divine, no, purpose ang Panginoon? Bakit si Solomon yung sinabihan niya, tinanong niya ng ganyan, ano bang gusto mo, Solomon? Ang sabi ni Solomon, na gusto ko lang, Panginoon, ng karunungan para malaman ko yung mabuti at mali. Di ba? Humiling siya ng kakayahang gumawa ng tamang desisyon. Well, masabi natin ano pang hihilingin ni Solomon kasi halos na sa kanya niyo yung lahat, yaman, karangyaan, popularidad. So, kung titingnan natin, siguro, hindi ko rin ma-blame yung iba pag tatanungin tayo ng ganyan kasi we don't have that. But pinapakita lang dito sa storya na we can do better. Kahit na hindi tayo tulad ni Solomon na batang hari, no? Pero pwede tayo manindigan kung ano yung tama. Nasa panahon, yung parang maganda kasi natawagin tayo ng Diyos ng mga anak niya dahil mga butihin tayo. Yung desire ng puso natin, hindi lang yung, ay maglilingkod ako kasi may kukunin ako eh. Diba? Kasi normal lang yun na may kukunin tayo eh. Kasi nabubuhay tayo sa mundo, kasi meron tayong nagtatrabaho tayo para na magkaroon ng sweldo, may kinukuha tayo. Diba? Nag-asawa tayo kasi mahal natin yung asawa natin, may kinukuha tayo. Nagkaanak tayo kasi gusto natin yung mga anak natin. So normal lang may kukunin tayo kapag ginawa natin. Pero iba yung may kasamang pagmamahal, may kasamang pure intention. Hindi lang yung pag wala kang kukunin. Kasi doon makikita yung pagiging totoo ng isang tao, mga kapatid. Pag wala na siyang makukuha, andun pa rin siya bilang kaibigan mo. That's a true friend. No? Hindi lang yun, ay wala akong kailangan sa'yo ngayon, hindi kita bibisitahin. Pero totoong kaibigan, kahit na wala silang makukuha, but andun pa rin sila, no, handang maglingkod.
Yun yung maganda, no? Parang sinabi niya, Panginoon, tulungan mo akong malaman kung ano ang tama at mali upang magawa ko ang iyong kalooban. Diba? Napakagandang sabihin na gusto ko pong malaman yung tama at mali para makapaglingkod po ako sa inyo ng maayos. Makuha ko po yung inyong kalooban. Makuha ko yung tiwala. No? Sa panahon ngayon kasi, ito yung marahil ang isa sa pinakamalagang kaloob na maaari nating matanggap. Yung banal na espiritu. Siya yung maggagabay sa atin. Yung kanina nga, habang nagstay ako sa school, wala pang mga students kasi bago yung curriculum. So sabi ko, instead of staying here, mag-11 na naman kasi yung out ko is 11:30. Tapos ko nang gawin yung trabaho ko. Sabi ko, I need to go home. Kasi may mga gagawin pa, either to set down here, ayoko naman makipagkwentuhan sa labas kasi alam naman natin. Parang, I just want to focus on the most important things in my life. To be spiritually in tune. Kasi makikita po natin, pag spiritually in tune po tayo, tuloy-tuloy po yung pagsasabi natin, tuloy-tuloy po yung discussion natin. Hindi lang po tayo nagbabasa, but we are waiting and yung banal na espiritu, yung insights na ibibigay sa atin, makapag-share tayo. Ay doon papasok po yung freedom. Sabi ng estudyante ko, Sir, may free will ka naman eh. Parang, di ba? Hindi siya membro ng simbahan, pero alam niya kung paano gamitin yung free will. Sabi ko, sige, kita-kits na lang tayo mamaya, So dito, may alaman natin kung paano gamitin yung freedom to choose, yung free will natin, yung choice natin. Kasi sa akin, tulad sa akin, yung messenger ko, ino-off ko. Bakit ko ino-off? Tandaan natin, pag too much information, nag-iiba yung pananaw natin sa buhay. Nag-iiba yung ating attitude. Kung ano pa ako, nakaka-relate po kayo na yan, Halimbawa, kung ano yung pinapakinggan mo every morning, nagkikinig ka ng balita, Kung ano yung mga papakinggan mo mga patayan, mga negative na mga storya, pagpapasok sa isip mo, the first day in the morning, puro negative na. So, nagiging habitual na natin, Kaya, napakaganda po na lahat ng positibo na pwede nating, sabi nga ng Panginoon, huwag tayong madistract. Kasi meron tayong free will. Napakaganda po ng sinabi ng student ko. Kung sa layman's term, free will, sa atin, agency, freedom to choose, moral agency. Magandang ko yung salitang free will, Free will. Diba? Gamitin natin yung free will natin kasi meron tayong kalayaan na lahat na mabuti i-absorb natin. Kasi maganda po, hindi po nadidistract yung ating isip. At malaman natin na ito pala yung mga maganda kong gawin, na i-inspire tayo to do more good. Di po ba? Kasi sa messenger, sabi ko pag wala naman akong ino-off ko. Kasi pag masanay po tayo, okay lang kung yung mga group chat is mga about spiritual things, kahit na negosyo, yung mga group of friends na kung saan, mga positibo din sila. Kaso, I don't have a choice sa group chat kasi kailangan ko mag-join sa trabaho ko. Kaya napakalaga po. Sinabi ko pong wala akong choice, kailangan ko mag-join sa trabaho po yun. But still, I have a choice to, after ko makita yon, i-off. Reason why, ino-off ko, kasi pag may important things lang, pwede nila akong puntahan sa classroom. Ibig sabihin nun, hindi nagagambala po yung aking, yung focus ko, na sa buong araw, gusto ko po na magawa ko yung trabaho ko ng maayos. Diba? Makauwi ako sa bahay, makapaglingkod ako sa Panginoon, makapag-walking ako or jogging, diba? Napakaganda po ng ganun. After po nun, pag-uwi sa bahay, naghahanap po ako ngayon ng part-time job online. Online po na, yun po yung part-time job ko para makapag-ipon po ako. Kasi yun po yung goal ko po na every Saturday, sa awa ng Diyos, sa grasya niya, makakapunta po kami ng pamilya sa temple. Yun po yung magiging banding na namin every Saturday. Kaya po nasabi ko sa sarili ko na it's upon us. Yung discernment na to, binibigyan tayo ng Diyos ng discernment na kung saan makakapagbigay tayo tuon sa mga mabubuting bagay at yung mga makahulugang bagay. Kasi meron tayong free will. Yung ginagamit ko naman. Meron tayong free will na kung saan gusto kong maging masaya sa buhay, Gusto kong maging productive sa buhay. Of course, magagawa natin. Binigyan tayo ng Diyos ng free will diyan, So ano ibig sabihin ng discernment sa ating panahon? Ang discernment ay kakayahang makita ang pagkakaiba ng tama at mali.
malaman natin, ito ba'y tama, ito mali. Sa umpisa pa lang, alam natin na hindi ko to gagawin kasi mali to eh. Ito magandang gawin to kasi makabuluhan to, tama to. Makikita natin, sabi ni President Nelson, dapat pag may ginagawa tayo, makikita natin yung end of mind. In short, in layman's term, makikita natin yung end result ng ating desisyon na gagawin. No? Halimbawa sa akin, pag sinabi kong mag-join ako sa tennis, yung pagtitennis, lawn tennis, sabi ko, maganda yun. Kasi, kung hindi ako magja-jogging, pwede ako sa lawn tennis. Pero anong end result nun? Magiging maganda yung katawan ko. Di ba? Makamit ako mga new friends. Okay. So, gala every afternoon. Instead of jogging and lawn tennis, halimbawa, na magiging bagong sports ko, gala ako with my teacher's friends. Maganda yon. Pero ano magiging result nun? Pag gumala ako, hindi ko control, pwede akong malingaw, or malingaw sa Tagalog, yung parang, you will, ano ba yun? Parang, madadala ka at hindi mo mapapansin minsan na, mapapansin natin na yung oras pala natin na spend doon, instead makauwi tayo ng 5 or 4:30, no? Labas kami, hindi ko napapansin na na-hook na pala ako na 7 o'clock na in the evening, andun pa rin ako sa gala. Mag-iiba yung aking direction kasi iba din yung points of view nila. Mabutin lang paggagala kami na puro kami membro. O hindi kami membro, pero isa yung standard namin na gusto nila into sports din. Paano pag hindi? So masisira yung schedule ko at dahan-dahan masisira yung buong week ko at magbabago yung karakter ko dahil sa sitwasyon na pinasok ko. So yun, no? So alamin natin, pag mayroon tayong gagawin na isang bagay o desisyon na gagawin, alamin natin yung end result nito. Kasi minsan, kahit gusto natin, mabaramdaman natin na hindi medyo kailangan kong disiplinahin yung sarili ko. Kasi mayroon akong mahalagang bagay na kailangan gawin. No? Kasi, yun eh. But of course, all of us can makagawa tayo ng mga mistakes sa buhay at doon tayo matututo. No? So, ang katotohanan at kasinungalingan, meron tayong discernment. Kakayang makita, ma-discern natin yung katotohanan at kasinungalingan. No? Tulad sa akin, meron akong biniling cellphone. Pero alam ko talaga na yun yung cellphone na gusto kong bilhin. Dahil nagmamadali ako. Napaganda ng sinabi ng sales niya. Okay na to sir, maganda to. Di bumili ako, pero hindi talaga siya pasok sa expectation ko. So, bali na scam ako, in short. And then, nang gusto ko siyang ibalik, hindi na pwede. Kasi daw nakapag-desisyon na ako. Pero during sa conversation namin, parang nagma-market na siya. Nakuha natin mga kapatid. So, kailangan na pag alam natin, na di-discern natin, na may kasinungalingan yon, kailangan natin na umiwas na as early. Dapat meron tayo, buo na yung pasya natin. No? Even though nakikinig tayo, pero alamin natin sa puso natin, kasi maramdaman natin yung discern doon eh. Either kasinungalingan o katotohanan. Pag alam natin na ito hindi katotohanan, so you need to stop para sa kakabuti din natin. No? So dito natin matutunan yung mabuti at ang nakakasama sa atin. The first pa lang, meron tayong discernment na, teka, hindi ito makakabuti sa atin. Minsan, may mga opportunity kasi na dumarating na hindi natin sinasadya. O halimbawa, na coincidence na nakapunta ka sa lugar na yan, or may na-meet kang tao, or situation, or kaalaman, or sa social media, no? Alamin natin kung ano yung mabuti at nakakasama. Kasi pag alam natin nakakabuti, then, no, go for the new things. Kasi naniniwala naman tayo sa growth mindset. Naniniwala tayo sa progression. Pero pag alam natin na ito yung makakasama kasi in the first place, hindi mo pa nalaman. Second, third, madidiscern na natin yun eh, na hindi ito maganda. Na hindi ito mabuti sa akin, nakakasama to. So, you need to stop. We need to stop para protektahan yung ating inner self. No, yun po yun, inner self. Kung sa atin pa, sa ating salita, is yung ating spiritual being. Ang ating spiritual aspect. No, yung inner self natin, protektahan natin kasi yung inner self natin, napaka-fragile yun. Ano ba yung sabihin ng inner self? Yung desire ng puso natin, yung tayo mismo. Kasi pag may pinasukang negative doon, yung parang virus, dahan-dahan nagbabago tayo at nagkakaroon tayo ng addiction sa mga bagay na hindi maganda. No? Dapat,
ito kasi yun pag nakagawa tayo ng kasama or masamang bagay, kasinungalingan, mali, nakakasama sa atin, nakakaramdam tayo ng guilt. Parang remorse, no? Pagsisisi. Pero pag wala yun, medyo ando na tayo sa level na hindi na maganda. Kasi pag gumawa tayo ng mali, parang wala lang sa atin, hindi po yun maganda. Ibig sabihin may problema po doon. So, inspirasyon ng Diyos at yung inspirasyon ng Diyos at tukso ng kaaway. So, malaman natin yung lahat ng inspirasyon ng Diyos kasi nakakabuti sa atin. No, nakakaramdam tayo ng pagkakalma, nakakaramdam tayo ng teka lang po halimbawa, ganito, bigla na may nag-ring sa aking, parang na-feel ko may nag-ring sa aking cellphone. Nang binuksan ko yung aking cellphone, wala naman. No? So, mag-ingat tayo. Kasi, sana ba tayo? Inspirasyon at tukso galing sa kaaway. Kasi, ramdam natin yun no? Kung yun ba, inspirasyon galing sa Diyos. So, therefore, lahat ng mabubuting bagay, mabubuti, katotohanan at tama, galing yun sa Diyos. Lahat ng mali, kasinungalingan at nakakasama sa atin, yun ang galing sa kaaway. So in the first place, using our free will, alam natin na masama yun at alam natin na makakabuti yun. Kasi yung puso natin bilang titibok yun Titibok yun either sa masama or mabuti. Kasi pag titibok siya na parang tukso to, challenging to, maganda to, hindi po maganda yon. Kasi sa una lang maganda. But later on, nare-realize natin na dinadala pala tayo sa kalungkutan, dinadala pala tayo sa stress, dinadala pala tayo sa hindi maganda. Pero pag andun tayo sa Diyos, hindi naman ibig sabihin na lahat ng araw ay maganda. Meron ding mga challenges na papagod yung katawan natin, nadidismaya tayo sa result, pero on the next day, madali tayong mag-recharge. Madali tayong makaramdam ng kapahingahan, madali tayong makarecover. No? Tandaan po natin yan. Pero pag tukso po kasi, maganda siya sa umpisa pero dahan-dahan yung result na hindi maganda, yung anger, yung pain, yung miserable na buhay, yun, yung long term yun maramdaman natin na parang dire-diretso. Pero sa Diyos, no, hindi naman lahat kasiyahan. Pero nakakaramdam tayo na parte lang ito ng challenge sa buhay ko. Parte lang to na para umunlad ako, 'di ba? So ito ay simpleng talino lamang, no? Hindi ito simpleng talino lamang. Maraming matatalino ngunit gumagawa pa rin ng mga maling desisyon. Tama po ba? Matatalino sila. Pero bakit natutukso sila? Kasi minahal nila yung mga madaling pagkikitaan. Imagine natin, no? Minsan, no, binibenta nila yung kaluluwa nila sa kasamaan. Ano ibig sabihin nun, Brother Dave? Alam nila na mali, ba't ginagawa nila? Kasi nakakabenepisyo sila doon. Imagine natin, nag-i-income ka ng 10,000 a day, wala kang ginagawa. No? Nag-i-income ka ng milyon sa isang araw lang or sa isang linggo. 'Di ba? Yun yung epekto ng kasamaan. Minsan, gina-justify natin. Okay lang to kasi ginagawa naman ng iba. Mayroon akong nakilala, siyang website, sugal. No, para sa kanya, sabi niya, kasi later on sooner, maghihinto ako. Pero kailan mo gagawin yun? Kasi yung mali po is mali. Obedience is better than sacrifice. He's earning millions. No? Pero sabi ko sa sarili ko, binubuhay niya yung sarili niya, pinapatay niya yung maraming tao. Ibig sabihin na tumutulong siya sa iilang tao, tumutulong siya sa 10 tao na nanalo, pero pinapatay niya yung mga milyon na tao. Di ba? Marami na pong tao na mamatay. And kung hindi po tayo aware dyan, mahirapan pong lumabas kasi sabihin mo sa sarili mo, sayang yung income ko na 500,000 this week. Sayang yung income ko na 1 million. Di po ba? And free will. Gamitin natin yung free will natin. Kasi yung discernment, sabi nga dito, matatalino nga sila, pero hindi nag-work yung isip nila. Unlike po na matalino ka sa gospel ni Jesus Christ, kasi kahit nakikita mo yun, sabi mo sa sarili mo, alam mo yung end result maganda yung offer. Pero, ilan yung tao mapapahamak sa gagawin ko nito? So, dun pa lang hihinto ka na. It's easier to say, but it's hard to do. But the free will give us the power to choose. At ang pagmamahal ng Diyos, yung pagmamahal din natin sa Diyos. 'Di ba? Kasi pag sinabi nating naintindihan
ako ng Diyos. Sana maintindihan ako ng Diyos. Ang tanong, naiintindihan din ba natin yung Diyos? Kasi alam ko naiintindihan tayo ng Diyos eh. Pero ang question is, naiintindihan ba natin yung Diyos sa mga ginagawa natin? It's easier to live a simple life kahit na medyo challenging kasi later on maging successful ka rin. Bibigay ng Diyos sa iyo yung blessing, kapatid, sa atin sa tamang oras, sa tamang panahon. Ang discernment ay spiritual na karunungan nagmumula sa Diyos lamang, na ito'y regalo niya sa atin. Hindi po magiging madali, pero magiging masaya at magiging exciting yung buhay. No? Araw-araw nanalangin po ako every morning, God, please give me enough strength na magawa ko yung tungkulin ko. Ngayon po, tanghaling tapat. Nakauwi ako ng 11, nagsimula ako gumawa ng pagbabahagi ko ng salita ng Diyos, 11:10. Ngayon po 11:50, yung pasok ko po is 12:30. Sabi ko, hinto lang muna, part 1, mamayang hapon yung part 2 na. At natutuwa po ako sa blessing ng Panginoon kasi yung wife ko po umutan siya ng air condition dito sa kwarto kasi mainit po talaga, no? And ginagamit ko po yung aircon para po sa gawaing misyonaryo, no? And during Friday evening and Saturday, dito natutulog yung mga anak ko kasi gustong-gusto lang kasi malamig eh. Pero hindi ko po siya inaaraw-araw kasi hindi naman po siya magiging maganda sa mga bata, no? Sa health natin. So, the reason why na mayroong control at mayroong disiplina. Aniniwala ako na ibibigay ng Diyos sa atin. Sabi ko nga, God, I'm looking for a part-time job na makagawa po ako paggabi kahit na 4 hours lang para po makapag-ipon ako para po sa future po. Kahit na hindi po ako, kasi yung kayamanan, depende po yun sa atin yung explanation o pagkakaintindi natin. Para sa akin, mayaman ako sa kaibigan, mayaman ako sa Diyos. Para sa akin, kayamanan po yun. No, hindi naman po sobra-sobra yung ating tamang-tama lang yung ating budget, yung ating pera, pangangailangan. Pero alam ko na andun yung Panginoon para gumabay sa atin at maging masaya yung buhay natin. Yung anong meron tayo, magagamit po natin sa paglilingkod sa Diyos. And dito lang po muna, babalik ako mamaya. So medyo magmamadali po tayo na kumain, mag-lunch, and then mag-prepare para po makapunta sa school and then magawa po ng trabaho natin. And mamaya po ng hapon, balik po ako dito at magpapatuloy po tayo. Maraming salamat, kapatid, sa pagsama, and babalik ako mamaya at magkukwento po ako ng karanasan ko. And yun lang po. Ayun mga kapatid, kababalik ko lang galing sa school. And it's 2:30 in the afternoon. And masaya ako na makapagpatuloy, na makapagbahagi ng mensahe ng Diyos, na sabay-sabay tayong matuto. So this time, ano naman yung mga halimbawa ng discernment sa ating panahon? Social media, napakaraming impormasyon online. So sa sobrang rami ng impormasyon, ay yung buong araw parang pagod na yung ating isip. Sa unang panahon, na hindi pa uso yung social media, napagod yung ating katawan, pero hindi napapagod yung ating isip. Di po ba? Nakaramdam tayo ng pagdating ng hapon, may time tayo makipag-usap. Yung ating outlet, puntahan ko yung kaibigan ko, makipag-usap ako sa kanya, masayang-masaya na tayo. We talk about life, we talk about yung mga goals sa buhay, yung mga achievements, pag-uusap na kahit na anong mga pinag-uusapan natin na nalilibang tayo, na i-enjoy tayo. But after nun, yun na yun. Diba? Din uwi tayo sa bahay, makain, matulog, inspired. But ngayon, grabe na yung mga information. Lahat ng mga information, yung parang buong linggo mo na, noong unang panahon, yung isang linggo na mga impormasyon ay makukuha lang natin sa isang araw. So imagine natin, yung isang linggo na impormasyon na yun, iisang araw lang o isang oras lang na puno na yung brain natin. Kaya madali tayong mapagod, madali tayong mabalisa, madali tayong ma-stress. Kaya most ng mga, hindi naman nila lahat, ng mga individual, especially yung mga youth natin today, madali silang ma-stress, madali silang ma-anxiety. Merong ganap, I don't know kung iilan, pero sana wag naman marami,
na yung nanay, kinuha niya lang yung cellphone ng anak. Kasi puro na lang cellphone. And then, ang ginawa ng anak, yan, tinapos yung kanyang buhay. I think, high school or elementary yung anak. Imagine natin yan. Kaya ngayon, kahit nasa simbahan, sa loob ng simbahan, takot yung mga parents na pagsabihan yung mga anak nila. Bakit? Kasi, dahil sa nangyayari sa social media. No? Tapos, yung defense mechanism ng mga anak ngayon, ng mga youth, is pag kukunin nila ang something sa kanila, like cellphone, agency nila, like hindi sila papayagang lumabas, yung parating sinasabi nila is mag-suicide sila. 'Di ba? Napaka-sensitibo na. So pag hindi natin kinokontrol yung anak natin using their cellphone, hinahayaan natin, either good or bad, na pupunta sa kanila. Kasi hindi sa lahat ng oras nasa tabi tayo ng mga anak natin. So pag hindi tayo nasa tabi nila, kasama nila yung cellphone, may posibilidad na yung magagawa nila at makukuha nila doon ay hindi maganda. Okay lang when our kids are using cellphone, even tayo, if merong gabay natin, as tayo gabay ng banal na espiritu. Kasi every time gagamit yung anak natin, pinapayuan, ano yung pinapanood mo, hindi maganda yan. Di ba? Until such time yung anak natin nagiging responsable sa paggamit ng cellphone. Pero, kung in their kids, na para hindi sila magingay, hindi sila maglaga or maglilibot-libot sa bahay natin, hindi makalat, anong ginagawa ng magulang? Pinapahiram yung cellphone para tumahimik. Anong epekto nun? Bata pa lang, pinifeed natin either good or bad information. Especially yung cellphone, walang filter. Diba? In that young age, makapanood siya na, especially sa social media, makikita niyo yung mga mostly parang nakahubad na. At hindi niya yun sasabihin sa magulang kasi siya lang nakakita. Until such time, hanggang paglaki niya, magugulat ka na lang, bakit naging ganyan yung anak ko? No, kasi ang bait-bait naman. Paano natin malalaman? Wala tayo sa kanilang tabi. Nasa trabaho tayo. Pag sa bahay naman, trabaho. Binibigyan na natin yung anak natin ng cellphone para tumahimik. And it's not good, no? Parang hinayaan natin yung kasamaan papasok mismo sa loob ng bahay and to destroy yung mga, especially yung mga kids at tayo. Tapos in the end, sino yung i-blame natin? Huli na yung lahat, i-blame natin yung technology, i-blame natin yung cellphone, i-blame natin yung sarili natin. As early as we can, tayo nakakaalam individual kung paano ayusin yun. Let's start in our home. Kasi po, too much information na hindi maganda, nakakapagod, nakaka-stress, hindi nakapagbibigay ng maganda sa atin. So, patuloy natin. Merong tumawag na parcel kaya napahinto tayo. Sige, so hindi lahat na nakikita natin ay totoo. Kung tayo nga mga magulang, nakakatanda, hindi lahat na nakikita natin ay totoo, how much mo yung mga anak natin, yung mga inosenteng mga anak natin, 'di ba? Kasi para sa kanila tama kasi, 'di ba? Lahat ng pinifeed in sa kanila, feel nila tama kasi yun yung pinopost online. Minsan nga namamangha sila, nagtatanong sila, Daddy, okay, totoo ba yung mga monster na gano'n? Kasi yung pinapanood nila. No? Kaya napakahalaga nung tayo sa tabi nila para mag-explain. Kaya sinasabihang parental guidance. Sa panahon natin, yung mga TV, parental guidance, patnubay ng magulang ang kailangan. Ngayon, wala ka na makikita doon sa social media. Na every time mapapanood mo, wala nang filter yun. Diba? I don't know kung mayroong apps na pinifilter niya yung mga pinapanood. Pero sa YouTube, meron. Yung for kids lamang, di ba? Pero maliban doon, yung iba, diretso na, wala nang filter. No, kailangan natin ng discernment upang malaman alin ang fake news, alin ang mapanlinlang, alin ang kapaki-pakinabang. So, tayo mismo. No? Yung pagbibigay ng cellphone sa mga anak, hindi po masama yun. Pero we're giving our kids opportunity to learn and to destroy their lives. Tayo mismo nagiging pusher. No, kaya mag-ingat tayo sa pagbibigay ng cellphone. Dapat meron lang silang time, disiplina, obligasyon natin yung bilang magulang to discipline our kids. May time sila sa paggamit lang ng cellphone. No? Kasi pag nasanayan nila yon,
madadala nila yon at yun din yung pagmamalaki nila someday. Kapag hinayaan natin sila, later on when they grow up and they know the right and wrong, hopefully, pwede nilang balikan tayo ng mga magulang na sabihin din nila noon kasi pinabayaan lang ako ng mga magulang ko kaya nagkaganito ako. See? Makita natin na akala natin pagmamahal yung binibigay natin sa mga anak natin. Pero hindi pala. No, we're letting them fail and do something na hindi maganda sa sarili nila. And then, akala natin maganda yon but the blame is on us pa rin. At hindi maganda na okay lang kung i-blame nila tayo na nagbago sila. How about blame? They are blaming us. They are blaming us and the same thing, hindi sila nagbago. Di ba? Malungkot ang mga bagay na yon. So as early, we need to discern alin yung fake news, alin yung mapanlinlang, at alin yung kapakipakinabang sa atin. Yung pakikipagkaibigan din, hindi lahat ng kaibigan ay mabuting impluensya. Di po ba? Kailangan nating discern upang malaman. Isa na doon yung mga habit na ginagawa ng magiging new friend natin. Yung mga, kasi sabi nga, the birds, the same feather, flocks together. Yung mga ibon na parpareho yung mga kulay, co-combine sila. Tayo din, no? Kahit na member ng simbahan, di guarantee yun. Kahit na Kristiyano. Talagang totoong Kristiyano yung pagiging kaibiganan natin. Kasi totoong kaibigan, hindi niya inayaan yung kaibigan niya na na gumawa ng mali. Pagsasabihan niya ng may pagmamahal. Yung dalawang mga kaibigan, akala ng isa, kaibigan niya yon dahil during the time na gumagawa siya ng mali, sinasamahan niya pa, sinusuportahan niya pa. Hindi niya lang alam na yung kaibigan na pala yon, na tinuturing niya na kaibigan, is sinasamahan lang siya kasi may kinukuha siyang personal interest. Halimbawa, may hinihiling siya na utang, umuutang sa kanya, kaya sinasamahan siya kung ano yung gusto niya mga trip na mga masasama. Until later on, na-realize niya na hindi pa totoong kaibigan yun. At siya pa yung lumabas na mali. Di ba? So, kailangan, pag totoong kaibigan tayo, sabihin natin yung mga mali, kahit na masaktan, kasi mahal natin yung taong yun. Tinuturing natin kapatid, we don't want that person na mag-go astray. Di ba? Hindi natin gusto na mahirapan yung taong ito sa buhay niya. Hindi niya ngayon tanggap, pwedeng mag-gap siya sa'yo, pero na-explain mo yung sarili mo na kaibigan kita, ayaw kitang makagawa ng mali, ayaw kitang mapunta sa kasamaan. Later on, marirealize niya, babalik siya sa'yo bilang kaibigan, no? At you will reconcile, magre-reconcile yan, hingi ng tawad kasi alam niya na tama at alam niya na tama ka. Diba? Napakaganda pa ganun. Totoong kaibigan, handang ialay yung kanyang sarili para sa kanyang kaibigan tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Handang mangaral, handang magbigay ng inspirasyon, handang mag-lift up sa panahong malungkot yung kaibigan niya o nasa stress na sitwasyon. Kaibigan na kung saan handang damayan, damayan sa panahon ng kagipitan, no? Sabay mangarap, 'di ba? Nagtutulungan sa ikabubuti. Ganun yung mabuting kaibigan. Yung masamang kaibigan, andun lang pag pagsagana, pag may pera, 'di ba? Andun lang pag parang gusto niya i-praise ka lang para napainumin mo siya, whatever, no? Hindi totoong kaibigan yung mga fake na kaibigan. Sino ang maaring magdala sa atin sa maling landas? Ganun. Either mapapalapit tayo sa Diyos o magdadala sa maling landas. So, hanapin natin yung kaibigan na magdadala sa atin sa Diyos. Hindi magdadala sa maling landas. Sa trabaho, minsan may mga oportunidad na mukhang maganda, ngunit maaaring ilayo tayo sa ating mga pinahalagahan. Diba? Minsan, may pinapagawa sa atin na hindi ayon sa ating paniniwala. No? At tayo'y nakikiisa doon dahil we feel na tama. Pero hindi natin alam na tayo pala'y dinadala na sa kasamaan. Di ba? Halimbawa, boss mo, papainumin ka, dapat magsabay kang uminom para na party ka sa grupo. Pero yung at stake doon is yung sarili natin, yung standards natin. No? Kailangan mo magsinungaling
no, para ma-promote ka, yung mga ganung bagay. So kailangan natin ng discernment upang malaman kung alin ang naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi kung saan or alin ang naaayon sa kalooban ng tao. 'Di ba? Kasi hindi sapat na mahal natin ang isang tao. Kailangan din nating malaman kung ang relasyon ay makakatulong sa ating espiritual na paglago. 'Di ba? Meron minsan na pag mahal nila yung isang tao kahit na masama, no, hinahayaan nila. Pero sa isang relasyon, i-discern din natin na kung mahal natin yung isang tao, dadalhin natin siya sa ikabubuti niya. Sabi nga sa Moroni chapter 7 verses 12 hanggang 19, sapagkat lahat ng bagay na nag-aanyaya at humihikayat na gumawa ng mabuti at umiibig sa Diyos at naglilingkod sa Kanya ay kinasiyahan ng Diyos. Moroni chapter 7 verse 13. Dapat napapalapit tayo kay Kristo. Nagtutulak sa iyong gumawa ng mabuti. Nagpapalakas ng iyong pananampalataya at nagpapabuti ng iyong pagkatao. Ito dapat yung meron tayo. Ito din yung life natin sa ibang tao. Alam niyo po, maraming individual na nangailangan ng gabay. Minsan, may dalawang klaseng tao kasi. May taong puno na, yung bang gusto niya ng tulong pero hindi niya kaya magpakumbaba sa sarili niya para makinig, no? Yung parang tao na gusto ko ng tulong pero hindi ako makikinig sa mga payo ng iba. Pero may mga tao din, mga kapatid, na handa sila, they are humble, teachable, handa sila na makinig, no? Nag-aantay lang sila ng taong makapagsabi sa kanila nun. Baka isa tayo doon, malaking opportunity yon to help other individual, no, na naliligaw ng landas, handang makinig. At kailangan during that time malakas din yung ating pananampalataya, no? In tune din tayo sa banal na espiritu. Handa tayong magsisi para makatanggap tayo ng kaalaman galing sa Diyos na ating ibabahagi sa taong yun. Kasi lahat naman tayo nagkakamali eh. Pero during that time, randam mo yung banal na espiritu na yung taong to humihingi ng gabay. Nag-o-open up siya ng problema niya sa'yo. And then that's the opportunity dahil malakas yung Espiritu Santo sa'yo o kung may kahinaan ka, you repent in that moment and asking God for inspiration. Madidiscern natin yung mga concern ng kapwa natin. And that moment, makapagbahagi tayo ng ating testimony, ating karanasan, ating insights, no? Even counsel sa taong yan. Hindi natin namamalayan, nagbabago na yung buhay ng taong yan, pamamagitan natin. Even hindi napapansin or even hindi tayo mabibigyan ng pagpapasalamat. Pero alam natin sa puso natin na nagawa natin yung parte natin bilang mga anak ng Diyos, no? Pag ito naman nag-uudyok ng kasalanan, naglalayo sa Diyos, nagdudulot ng galit o pride o kasamaan, ito yung mga bagay na dapat iwasan natin kasi ito yung magdudulot sa atin ng hindi magandang consequence, resulta, or magdadala sa atin sa kapahamakan. So paano natin mahahanap ang kaloob ng banal na espiritu or ang discernment? Kailangan nating manalangin araw-araw. Magbasa ng banal na kasulatan. Makinig sa Espiritu Santo. Sundin ang alam mong tama. Kasi alam natin eh. Kasi the moment na parati tayong nanalangin araw-araw, parati tayo nagbabasa ng banal na kasulatan, araw-araw, nakikinig tayo sa banal na Espiritu. Doon natin mapapabisa pa, mapapalakas na paano sundin ang alam nating tama, no? Tulad ni Solomon ay hindi humiling ng bagay na pansamantala. Humingi siya ng bagay na magagamit niya habang buhay. Itinuturo nito na ang pinakamahalagang pangangailangan natin ay hindi laging material, kundi espiritual. Sa mundong puno ng kalituhan, maling impormasyon at tukso, ang kakayahang makilala ang tama at mali ay isang napakahalagang pagpapala, no? So ang kwento ni Solomon sa Unang Hari chapter 3 verse 1 to 15 ay nagtuturo na ang tunay na karunungan ay hindi lamang tungkol sa dami ng ating nalalaman,
kundi sa kakayahan nating makilala ang tama at mali. Kakayahan nating makinig sa salita ng Diyos. Kakayahan nating damhin yung banal na Espiritu sa atin. Alam ko, my dear brothers and sisters, sa mundong ito, marami tayong hamon, marami tayong mga every day of our life. Kanya-kanya tayo eh. Kanya-kanyang hamon sa buhay, kanya-kanyang hinaharap sa buhay. Pero ito yung sigurado ko, pagkasama natin yung Diyos, makakayanan natin yan. No? The only thing na kailangan natin gawin is to listen. No, huwag tayong matakot sa silence. To listen in the Spirit. No? At alam ko na ang banal na Espiritu ay gagabay sa atin. Ang ating Ama sa Langit magbibigay sa atin ng inspirasyon araw-araw para malampasan natin yung mga kung ano man yung kinakaharap nating mga problema or mga pagsubok sa buhay. Alam ko po na totoo ang aking binabahagi or binahagi. Ito po ay aking iniwan sa pangalan ni Jesus Christ. Amen.